babae? Hindi ko alam. Kamukha mo siya eh. Talaga? Sandali! Miss! Ikaw na nakasala ko! Oo nga po. Bahala po kayo kung anong parusa bibigyan niyo sa akin. Tatanggapin ko po. You're going to be expelled. Bakit may nakuha yung kasalanan ko? Di ba ako ito muna kay gym mo? Mas importante sa'yo ang school kaysa sa akin. Tsaka isa pa may utang ako sa'yo, di ba? Utang? Anong utang? Alam ko naman na ayaw mo kung malapit kay Cindy. Pero hinayaan mo maging friends kami. Kung yun nagawa mo sa akin, magagawa ko rin sa'yo to. Galing ako ng admin office. May letter para sa'yo. Expulsion notice. Sabi na. Cindy? Are you okay? Wala po. Sigurado ka ba? Sa akin ka pa ba magtatago? Kasi naman po eh, para akong tanga. May nakita akong babae. Abs kamukha ko siya. Iyon, hinabol ko. Hindi ko naman siya naabutan. Bakit mo naman siya hinabol? Naisip ko kasi na baka siya na talaga yung mami ko eh. Gusto ko na makita yung mami ko. Gusto ko malaman kung nasan siya. Alam ko imposible. Pero abs gusto ko magpakasakali. Mali mo siya na talaga yung mami ko. Wala namang masama kung aalamin ko, di ba? Wow! Casual lang ah. Ba't may expel ka? Dahil sa ginawa ko kay Jimbo. Ba't ganyan ka? Ayos na sa'yo na ma-expel ka? Eh, sira ka naman pala talaga eh, no? Kaya ka nandito kasi pinatapon ka sa States dahil nakikout ka doon. Tapos dito magpapakikout ka rin. Saan ka pa ipapatapon sa usunod? Sa Ouagadougou? Anong Ouagadougou? Capital ng Burkina Faso. Kahit saan, wala akong pakialam. Sa'yo naman natin, natapon-tapon ako. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko sa'yo. Don't lose hope, okay? Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Okay lang sa akin to. Mas mabuti pa nga to eh. Sige. Tama na, ha? Aga-aga, baka magapay ang mata mo. Sure ka ba? Gusto mo talaga makita ang mami mo? Gusto ko po siya makilala. Gusto ko malaman kung bakit niya ako iniwan. Sige. Kung ganyan talaga ka-importante sa'yo, kakausapin ko si Kuya Robert. Sasabihin ko sa kanya na mahalaga sa'yo na makita mo ang mami mo. Okay? Promise? Kakausapin mo si Daddy? Ayoko namang sa tuwing nakakakita ka ng babaeng kamukha mo, ay magkakandarapa kang hamunin. Sige na, huwag mo na munang isipin to, ha? Ako kakausap kay Kuya Robert. Promise, tutulungan kita. Thank you, Ams. The best ko talaga. Kumusta naman ang bakasyon mo? Ayun, mabuti naman. Nakapag-isip-isip. Good morning! Ay! Miss Val! Hindi mo pa nakikilala si Miss Bernadette. Nag-vacation leave lang siya. Girlfriend siya ni Ted. Ay, hindi pala connection. Ex-girlfriend. Ikaw naman, hindi pa naman kami tapos, no? Mamimiss din ako ni Ted. At makikipagbalikan yun sa akin. Yun pa, kailangan nun parati ng karelasyon. Naku, makikipag-ayos yun, I'm sure. Hindi, sandali. Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit? Miss Justin, everybody! Listen! Teka lang ah. May bagong chismis na kumakalat dito sa campus. My ex-boylet, as you can remember naman, that hotness, Lucas Infante, is going to be expelled. Ha? Si Lucas may expel? Yun yung gusto ko sabihin sa'yo eh. Too bad for him. That's what he gets for ditching me and hurting my kuya. No one mess with the makailangan he gets away with it. Basta hindi siya pwede ma-expel. Hanapin natin, madali. Kailangan natin siya makausap!
Sorry kakakilala pa lang natin pero sinisiwalat ko na kagad sa'yo yung buong love life ko. Anyways, it's really nice to meet you, Valerie. Nice to meet you too. Sige, I'll go ahead. In fairness pretty siya. At parang cool pa. I bet love na love siya ng mga estudyante. I bet hindi lamang students. Ha? Ay, naku, may klase pa pala ako. Sige ha. Lucas, Cindy, may narinig ako. Totoo bang may expel ka daw? Pero bakit? pinagtipan ako ni Jimbo eh. Lumaban ako. Napuruan ko yata eh. Na-hospital tuloy. Kasalanan ko talaga. Pero pinatanggol mo lang naman yung sarili mo, di ba? Nagpaliwanag ka ba? Sinabi mo ba na self-defense lang yung nangyari? At pinagtripan ka lang nila Jimbo? Bakit pa ako magpapaliwanag? Wala naman maniniwala sa akin eh. Lalo na si Misty. Siyempre, anak niya yun eh. Sa ganun na lang yun. Aalis ka na naman. Iwan mo na naman ako. Akala ko ba't mo na ako iwan? Ano ba magagawa ko? Nangyari na eh. Bakit hindi mo lang sinubukan magpaliwanag? Iya, si Jimbo kilala naman niya bilang bully eh. Kaya siguro naman naiintindihan na nila yun. Bakit hindi mo lang sinubukan sabihin yung totoong nangyari? Yun na nga. Walang pwedeng makaalam ng totoong nangyari. Anong ibig mong sabihin? May tinatago ka ba? Wala, Cindy. Na-accident si Jimbo dahil sa akin. Yun na yun. Kasalanan ko talaga. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko may tinatago ka eh. Wala nga. Hindi. Saka na yan. Hayaan mo na si Lucas. Hindi. Lucas, tumingin ka ng diretso sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sabihin mo sa akin wala kang tinatago. Na wala kang kasalanan. Di na makatulog, di pa. Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Ano ba kasi tinatago mo? Wala nga. Huwag ka na makulit. Lucas, sandali. Cindy, may expel lang ako. Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo magkaibigan, di ba? Sorry, ganun talaga eh. Basta eh. Ayoko mawala sa school si Lucas. Ayoko iwan niya ako ulit. Ngayon at close na kami. Ayoko basta eh. Kawawa naman si Lucas. Sa tingin ko, binuli lang siya ng kuya mo at pinagtanggol ang sarili niya. Alam mo naman, kuya mo, epitome ng pagka-bad boy. Whatever. Alam mo, hindi naman si Lucas ang kawawa dito. Ako ang victim dito. Alam niyo yun? Ako ang dinish for that stick insect na si Cindy. And nobody does that to Natalie Dumakulangan. Ito. Pero Nat, hindi ka man lang ba naaawa na baka masira ang future niya? Try niyo isipin yung future natin. Sophomores pa lang tayo. May 2 years pa tayo sa school na to. Anong klaseng message na lang makakarating sa mga tao kung hindi mo paparusahan yung mga makakapal? Who dares to go against me and my family? Ha? Lucas chose that cockroach Cindy over me. Now, he's getting what he deserves. Lucas! Ano itong narinig ko? May expel ka daw sa school. Ba't di ba ba't sinabi sa akin? Kasalanan ko naman po talaga eh. Ako ang dahilan kung ba't na-accident si Jimbo. Bakit? Abay, tarantado rin naman yung Jimbo na yan, ah. At
At saka ang dami niyang kaso sa school. Eh, binuli ka ba niya? Wala bang nakakita? Wala ba siya kasama? Ako na, Sins. Ayoko mawala si Lucas, Baste. Alam ko, may tinatago siya eh. Alam ko meron siyang sinasabi sa akin. Ako na, aaminin ko na. Aminin na ano. Wala po, Ninong. Ako lang mag-isa doon. Wala na iba. Napuno na kasi sa pag-trip niya. Pinatulang ko na, Ninong. Ay, napuruhan ko yata eh. Oo nga. Kung naparuhan mo nga eh. Hanggang ngayon, tulog pa raw eh. Huwag ka mag-alala. Makaawa ako sa disciplinary board sa school. Para huwag ka ma-expel. Huwag na, Ninong. Magsasay na kayo ng laway din. Baka lang pinangalan akong patapon. Kasalanan ko talaga yung nangyari kay Jimbo. Sinalula ako ni Lucas. Kasi naawa siya sa akin. Dahil mawawala yung scholarship ko. Bakit hindi mo sinabi yung totoo? Ewan ko. Since natakot din ako eh. Mahirap lang ako. Mas kailangan ko itong school na ito para madali ako makapasok sa magalang college. Pero paano si Lucas? Paano naman ako? Paano yung kinabukasan ko? Desisyonin na ako yung kasalanan. Pinigilan niya ako yung magsasalita na ako. Hindi din ni Lucas yung nangyari sa kanya. Eh, ikaw, pinili mo tumahimik. Basta mali ka eh. Mali ka. Dahil duwag kang ipagtanggol yung kaibigan mo. Saints, Step. Nay. Anong problema? Sa barkada po. Anong problema sa barkada? Guguluhan ako, Tay. Paano ba malalaman kung anong tama? Paano ba mamimili ko kaibigan ng pangarap? Cindy, okay ka lang? Narinig ko yung nangyari kay Lucas kanina. Yun na nga po yung problema eh. Na-expel si Lucas na wala namang siyang kasalanan. Mahirap yan. Mahirap yan dahil kailangan mong mamili. Kung sarili mo o kaibigan mo. Ikaw lang makakasagot niyan eh. Anong ibig mong sabihin? Alam kasi ng lahat, ginantihan ni Lucas si Jimbo. Pero ang totoo, self-defense lang yung nangyari. Ipinagtanggol niya ni Lucas tsaka ni Baste ang mga sarili nila. Si Baste? Ano naman ang kinalaman ni Baste dito? Silang dalawa ang pinagtripan ni Jimbo. At silang dalawa din ang nakasakit kay Jimbo. Pero inako ni Lucas yung kasalanan na yun eh. Kasi nag-aalala siya kay Baste na kapag nadamay si Baste, baka mawalan ng scholarship. Pero kailangan nilang malaman ang totoong nangyari. Pero paano si Baste? Kailangan mo ngayon gawin, tingnan mo mabuti yung puso mo. Tingnan mo kung ano yung mas matimbang sa'yo. Yung mga kaibigan mo, o yung sarili mo. Hindi lang makakapagsabi sa'yo kung ano dapat mong gawin. Kung hindi naman totoo ang kasalanang binibintang sa kanila, hindi naman siguro sila paparusahan. Pero hindi nila malalaman ang totoo kung hindi mo sasabihin yun, di ba? Narito tayo ngayon, ako as the principal, in lieu of Madam Jackson, our guidance counselor, na nasa fellowship na sa Harvard, si Sir Pete, ang ating representative ng faculty, 'Si Miss Vilma Perez, ang ating presidente ng PTA.
Well, we are here to investigate the case filed to expel Mr. Lucas Infante sa insidente involving Jimbo de Maculangan. Sarah! Sarah! Hoy! Bakit ba? Si Lucas. Ba't ko naman sasabihin sa'yo? Di ba ikaw yung dahilan kung ba't sila nag-away ni Jimbo? Kung ba't siya may expel ngayon? Hindi naman siya dapat ma-expel eh. Wala naman siyang kasalanan. Whatever. Too late na rin naman eh. Kaharap na nila ngayon yung disciplinary board para tignan yung kaso niya. Kasama niya nga dun yung daddy ko eh. Nasaan sila? Sa conference room nag-hearing. Sige, Sarah. Thank you. Chupan. So, Mr. Lucas Infante, ano ba ang talagang nangyari? Napuno na po ako sa pag-trip ni Jimbo eh. Kaya inabangan ko siya sa court. Pagsapak ko, nauntog po siya. Wait sandali lang, Mr. Lucas. Ang sabi ng guard sa statement niya, nakita raw niya na kasama mo si Sebastian Luna sa gym. Alam niyo po kasi yung plano ko yung paghihintay. Sinubukan niya po akong pigilan pero pagdating niya, bagsak na si Jimbo. There you go. Isang malinaw na confession. I think you all have enough to expel this boy from the school. Sandali lang. Hindi pa nga tapos ng pag-iimbestiga namin eh. Pero Iho, masyado naman nakakagulat ang sobrang pagka-honest mo. Para akuin mo ito lahat ng gulo to, itong mga kasalanan to, inaako mo lahat. Okay lang po naman eh. Honest siya eh. Alam niyo po kasi, totoo po mabait na bata ang si Lucas. At saka ako'y bata lang yan. Natural lang yan. Hindi naman dapat expulsion ang maging hapon. Dapat nga dun suspension. Community service. Okay, magpapapansin na lang kami. Anong pansit-pansit? Don't trivialize this, Rafi. It's clear na violent ang batang yan. Willing siyang manakit at makasakit. And my son who's lying unconscious in the hospital is evidence ng kanyang violent nature. He shouldn't be allowed to stay in the school. Lucas, are you sure that you're owning up to this incident? This is a severe accusation. Makakalipat ka ng school, pero this will leave a bad mark to your transcript for the rest of your life. Alam mo ba yan, Lucas? Nagawa ko ng kasalanan. Tatanggapin ko lahat ng parusang bibigyan niyo. Good morning po. Sorry po, pero wala pong kasalanan si Lucas. Mabuti na siya, kaysa tayo. Talaga naman sinakyan nila si Jimbo eh. Di ba si Jimbo naman nagsimula? Nandun din kayo eh. Anong nandun? Umalis kami, nakatali pa si Basti at Lucas. Gising ba si Jimbo? Walang kasi naiwan din. Basta ako, ayoko madami dito. Ang sabi mo, BJ, takot ka lang. Takot na akong takot. Pinubukasan ko nakataya dito. Hindi ko naman kaibigan si Lucas, eh. Pakialam ko kung ma-expel siya. Pinili mo tumahimik. Basta maniki. Dahil duwag kang ipagtanggol yung kaibigan mo. Mahirap yan dahil kailangan mo mamili. Sarili mo o kaibigan mo. Tingnan mo mabuti yung puso mo. Yun ang makakapagsasasay sa mga buhay. Sige na ginagawa mo dito. Hindi po siya dapat i-expel. Wala naman po siyang kasalanan eh. Ano nalalaman mo dito, Miss Gomez? Si Jimbo po yung nagsimula. Siya po yung nanguna. Ipinagtanggulan naman po ni Lucas yung sarili niya. Preposterous! Nandun ka ba, Miss Gomez? Wala po. Meron ka bang witness na para patunayan lahat yung mga sinasabi mo? See?
So walang bearing ang sinasabi mo. Nice try, Cindy. Tama ko si Cindy. Walang kasalanan si Lucas. Nandun po ako yung gabi na yun. Sebastian Luna. Yes. Sabi nga ni Mr. Lucas Infante, nandun ka para pigilan siya. Hindi po totoo yun. Paano ko mapipigilan si Lucas kung ako po mismo yung tumula kay Jimbo? What? Hindi po si Lucas dapat i-expel. Ako po. Ako po may kasalanan. Hindi mo alam ang tunay na nangyari. I-expel mo ang dalawang bata. Sabihin ko po ang totoo. Tinali po ko ni Jimbo. Kasama po yung mga kabarkada niya. Kahit tanong niyo po kay Daniel. Ang totoo po, pinagtulungan ni Lucas sa backstage ni Jimbo. Wala pong kalaban-laban si Jimbo nun. Hindi ko iuurong ang reklamo ko sa inaanak mo. Paano si Lucas? Paano yung kinabukasan ng bata? Dagan pa man sa anak. Magiging engineer ka. Hindi ka scholar. Bakit hindi mo sinabi yung totoo, ha? Bukas, hindi sila nagpili yung kaso nila Lucas. Pumunta ka na at sabihin mo yung totoo. Sorry. Talaga pinagplanuhan nila ito. Mr. Luna, wala ang parang kapatawaran ito. Sandali lang po.